Ito ay nagpalipad ng alikabok sa buong entablado. Si Liu Chengfeng, na nag-akalang nanalo na, ay bumaling kay Huang Yanchen. Binibining Huang Yanchen, nakita mo ba? Ang henyong sinasabi mo, sa harap ko, hindi makatagal sa isang atake. Sigurado ka bang siya ang taong gusto mong sandalan? Biglang may pamilyar na boses na umalingaw mula sa makapal na usok, nalagay ka na sa dehadong sitwasyon. Ngayon, hindi mo na makikita ang anino ko. Ngunit ang aking eye meridian sa ganitong kapaligiran ay napakapaborable. Sa sandaling iyon, napansin ni Liu Chengfeng ang presensya ni Zhang Ruchen, ngunit huli na ang lahat. Kasimbilis ng kidlat, lumapit si Zhang Ruchen at humiwa ng bahagya sa kanyang leg. Nasugatan mo ako. Paanong nangyari yon? Labis ang kanyang pagkainis at sumugod para gumanti. Isang sunod-sunod na sagupaan ang naganap. Pagkaraan ng ilang sandali. Haha! Sa wakas, naubos na rin ang genuine ki mo, sigaw ni Liu Chengfeng. Kahit naubos na ang genuine ki ko, hindi ba't hindi na rin gaanong marami ang natitira sa'yo, sagot ni Zhang Ruchen. Nakakatawa. Ako, ang kagalang-galang na batang pinuno ng Marshall Market Bank, isang henyo sa mga henyo. Paano mo ako mapipilit na maubusan ng genuine ki? Tingnan mo ang sarili mo, nagkakagulo ka na. Patunay lang na tama ang sinabi ko. Wala akong panahong makipagtalo sa iyo. Tanggapin mo ito. Flowing Star 3 changes. Heaven Heart pointing the way. Nagbanggaan ng dalawang atake, lumikha ng isang nakakagulat na pagsabog na sumira sa entablado. Sinasamantala ang alikabok, mabilis na lumapit si Liu Chengfeng at nagpakawala ng atake, na nagpatalsik sa espada ni Zhang Ruchen. Ano na? Wala na ang sandata mo, paano ka palalaban sa akin? Ngunit hindi niya alam na lahat ng ito ay kasama sa plano ng ating binata. Sakto nang patalsikin niya ang espada, handa na si Zhang Ruchen, at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa kanyang tiyan. Batang pinuno, mukhang nanalo na ako, hindi ba? Nang matanggap ang suntok, natigilan si Liu Chengfeng, nakabuka ang bibig at hindi makapagsalita. Hindi maikakailang kapatid ko nga, masayang sabi ni Ninth Commandery Princess. Isang laban lang, umabot na agad sa hanay ng mga Yellow Board Warrior. Samantala, sa panig ng Marshall Market Bank, nakita na ng pinuno ng Liu Clan ang lakas ni Zhang Ruchen. Masyado pang padalos-dalos ang anak ko. Hindi siya katapat ng ika-9 na prinsipeng ito. Ipasundo niyo na siya. Ang lakas ng ika-9 na prinsipe ay lampas sa inaasahan, sabi ng katabing alagad. Kung lumaki siya, maaaring mapigilan niya ang ika-7 prinsipe. Kailangan ba natin siyang patayin agad? Tanong ng alagad. Ngumiti ng masama ang pinuno ng Liu Clan. Hindi dapat. Sa tamang panahon, kailangan pa nating tulungan ang ika-9 na prinsipeng ito. Kapag parehong panig ang nasaktan, iyon ang sitwasyong pinaka-inaasam ng ating Marshall Market Bank, ng Inscription Guild, at ng Black Market. Pagkatapos talunin si Liu Chengfeng, opisyal ng naging Yellow Board Warrior si Zhang Ruchen. Binabati kita, ika-9 na kamahalan. Ang iyong gantimpala na 100,000 pilak ay ipapadala sa iyong card. Sa unang pagsubok, naging Yellow Board Warrior agad, sigawan ng mga tao sa ibaba. Ang mahalikang pamilya ay tunay ngang puno ng mga henyo. Hindi ko alam kung sino sa kanila ng ika-7 prinsipe ang mas may talento. Sa kabaligtaran, si Zhang Ruchen ay may malalim na iniisip, nakakalungkot. Ang mga martial artist ay isinusugal ang kanilang buhay para lang sa walang kwentang titulong ito. Biglang nakaramdam ng hindi maganda ang binata. Si Ninth Commandery Princess at Huang Yanchen ay sabay na sumugod at niyakap siya. Ika-9 na kapatid, napakagaling mo. Nagpadala na ako ng tao para ibalita kay Ama at kay Binibining Lin. Tiyak na matutuwa sila. Ika-9 na ate, Binibining Huang Yanchen, masyadong mahigpit. Hindi ako makahina, walang magawang sabi ng binata. Dahil naging Yellow Board Warrior ka na, makakapunta ka ulit sa Savage Gods Pool. Talagang hinahangaan kita, ika-9 na kapatid. Nang marinig ang Savage Gods Pool,
agad na nagliwanag na parang ilaw ng sasakyan ang mga mata ng binata. Talaga ba? Kung gayon, kailangan kong bumalik agad sa palasyo. Pagkaraan ng ilang sandali sa silid ng hari ng kuta. Ika-9 na anak, sabihin mo sa akin, ilang meridian na ang nabuksan mo? 27 meridian po. Ganyan karami? Labis na nagulat ang hari ng kuta. Ika-9 na anak, hindi ko tatanungin kung ano ang iyong natamong pagkakataon, Kiyo, ngunit kailangan mong matutunang magtago ng lakas. Ang Ice Fire Kailin Armor na ibinigay ko noon ay kayang itago ang karamihan sa iyong mga meridian. Tandaan mong isuot ito. Ito ay isang grade 4 Kailin Pill. Hintayin mong pumunta ka sa Savage God's Pool para magsanay, gamitin mo ang Blood Essence Power doon para i-refine. Ito. Opo, Ama. Ika-9 na anak, isinilang ka sa maharlikang pamilya. Kung hindi ka sapat na mahusay, matatanggal ka. Tandaan mo iyan ng mabuti. Opo, naintindihan ko po ito. Lumipat ang eksena sa silid ng Emperatrice. Sa mga sandaling iyon, siya ay galit na galit. Magaling na ika-9 na prinsip. Naging yellow board warrior pa. Hindi siya pwedeng hayaang lumakas pa kahit isang araw. Pagkatapos ay bumaling siya kay Hankyu. Hankyu, nakarating ka na ba sa Black Realm? Kahit anong mangyari, sa loob ng isang buwan, kailangan kong makita ang ulo ng ika-9 na prinsipe. Paano kung sa loob ng isang buwan, hindi umalis ng palasyo ang ika-9 na prinsipe? Sinabi ko na. Kahit anong mangyari, mariing sabi ng Emperatrice. Opo, naiintindihan na po ng inyong lingkod. Sa panig ng Lin Clan, nakabalik na ang matandang pinuno. Agad niyang tinawag ang 3 anak para tanungin. Pagkabalik ko pa lang, narinig ko na may lumitaw na pambihirang martial talent sa commandery, isang late bloomer, ay Vin Sirenze, at apo ko pa pala, si Zhang Ruchen. Feng Xian. Makinig ka sa akin, ang nangyari 3 taon na ang nakalipas, kalimutan mo na. Humanap ka ng pagkakataon na humingi ng tawad kay Lan'er. Magkapatid pa rin kayo. Isa pa, sina Chen'er at Ninshan ay magkababata, Dan May Girsian. Noon pa nga ay may balak ang hari ng kuta na ipakasal sila. Si Lin Fengxian ay nanatiling tahimik at dumilim ang mukha. Ang 2 nasa tabi niya ay labis na nabahala. Bakit hindi ka nagsasalita? May nangyari ba? Mariing tanong ng matandang pinuno na si Lin Jinye. Dahil dito, ang pangalawang nakatatanda ay natarantang nagsalita. Ama, ilang buwan na ang nakalipas, dinala ni ika-4 na kapatid, binibining Lin, si Ruchen pabalik, gustong ayusin ang relasyon. Ngunit ininsulto siya ni Kuya, Lin Fengxian, at pinalayas. Natatakot ako na hanggang ngayon ay galit pa rin sila sa atin. Agad na sumingit ang pangatlong nakatatanda, ang ginawa ni Kuya ay talagang sobra na. Kahit ano paman, kamag-anak natin sila. Paano natin sila magagawang tratuhin ng ganoon? Ang 2 binata ay nagsalitan sa pagsisi sa kanilang kuya para maiwasan ang galit ng matandang pinuno ng Lin Clan. Nang marinig ito, nag-alab ang galit ng matandang pinuno at hinampas ang mesa, tunay ka ang walang kwentang anak. Sumama ka sa akin sa palasyo para humingi ng tawad sa iyong kapatid at kay Chen'er. Hindi, Ama. Naiintindihan ko ang nais niyo. Ngunit bilang pinuno ng Lin Clan, ang pagpunta roon para magmakaawa sa aking kapatid na babae na patawarin kami ay magiging kahihiyan sa ating Lin Clan. Naiisip mo pa pala ang kahihiyan at dignidad ng Lin Clan? Alam mo ba na ang katigasan ng ulo mo ay maaaring sumira sa kinabukasan ng Lin Clan? Biglang may boses na narinig mula sa malayo, bakit pa kailangang pumunta at umamin ng kasalanan sa kanila? Si Lin Chenyu ay dahan-dahang pumasok. Chenyu, bakit ka bumalik? Bahagyang nataranta si Lin Fengxian. Pinabalik ako ng ika-7 prinsipe para ayusin ang ilang gulo. Halimbawa, ang pinsan kong iyon, Zhang Ruchen. Pinabalik ka ng ika-7 prinsipe para patayin ang ika-9 na prinsipe. Pero pinsan mo siya. Nanginginig na sa galit ang matandang Lin Jinye. Ano naman ngayon? Kung gusto ng aking amo, Master, na mamatay siya, kailangan niyang mamatay.
Lolo, huwag ninyong sabihin hindi ko kayo binalaan. Kung sa maling panig kayo papanig, kapag nag-breakthrough na ang cultivation ng aking amo, kahit ang pagwasak sa linklan ay hindi magiging problema. Ikaw. Sukdulan kang anak. Ikaw. Halos mabulunan sa galit si Linjinye. Nakalimutan ko pa, may isa pa. Dahil sa aking matyagang pakiusap, pumayag na ang aking amo na kunin si Liningshan bilang isang concubine, ako mismo ang makikipag-usap sa emperatrice. Ang ikapitong prinsipe ay ikakasal kay Ningxian. Ano ito? Gulat na tanong ni Linjinye. Ama, iyon po ang kagustuhan ni Chenyu at ni Ningxian, sagot ni Lin Fengxian. Ang pagsandal sa malaking puno na tulad ng ikapitong kamahalan ay isang magandang bagay para sa ating Lin clan. Hanggang dito, natahimik ang matandang Linjinye at napabuntong hininga. Bakit ninyo ginawang mga alipin ng ikapitong prinsipe ang Lin clan? Tapos na ang unang bahagi. Lumipat ang eksena sa si Zhang Ruchen ay puspusang nagsasanay pa rin. Tumagal ng 7 araw bago tuluyang na-refine ang Kailin Pill. Ang pagsasanib sa Savage God's Pool ay mayroong lakas ng pag-aalay, baka makatulong ito sa akin na maunawaan ang Xuling Meridian, Blood Spirit Meridian, at Han Meridian. Pagkaraan ng ilang sandali. Sa wakas, nagtagumpay ako. Narating ko na ang Yellow Realm Great Perfection. Nabuksan ko na ang lahat ng 36 na meridian. Haha! Ito ba ang Han Meridian? Hindi ka panipaniwala. Nasaksihan ang breakthrough na ito, labis na namangha si Blackie. Kaya palang ilabas ng batang ito ang kanyang kaluluwa sa katawan. Niloloko ba ako nito? Dapat ay nasa Heaven Realm Great Perfection pa bago ito magawa. Ang lakas ng kaluluwang ito, hindi ko inaasahan na umabot na sa antas ng martial soul. Kung magpapatuloy pa siya sa pagsasanay, magagamit na niya ang spiritual key ng langit at lupa para atakihin ang mga kaaway. At higit pa rito, ito ay isang mahalagang time-space martial soul. Kung sakaling umabot ito sa puntong makakabukas na ng special domain, magagamit niya ang lakas ng oras at espasyo para labanan ang mga kaaway. Nakakatakot. Sa pamamagitan ng matagalang pagsasanay, malaki ang posibilidad na ang batang ito ay makalapit sa estado ng taong iyon. Lumipat ang eksena pagkaraan ng ilang araw. Sa training ground, si Zhang Ruchen ay masigasig na nagsasanay. Biglang may tumawag. Ika-9 na kapatid. May gana ka pang magsanay. Alam mo bang ngayon ang araw ng engagement ni Lin Ningxian at ng ikapitong prinsip? Tanong ni Ninth Commandery Princess. Oh, anong kinalaman niyan sa akin? Kung nandito na rin lang si ika-9 na ate, bakit hindi tayo pumunta sa Yellow Realm Martial Arena? Pupunta na naman? Narinig kong nagsanay ka sa Savage God's Pool sa loob ng 24 na araw. Huwag mong sabihing nag-breakthrough ka na sa Yellow Realm Great Perfection. Hehe, noong nagsasanay ako sa Savage Pool, hindi sinasadyang nag-breakthrough na ako. Kaya't hinawakan ni Ninth Commandery Princess ang kamay ni Zhang Ruchen at hinila siya. Ika-9 na kapatid, kumpara sa iyo, ako ay tunay na hamak lamang. Sige, tara na. Hayaan mong mamangha ang ate mong ito. Pagkaraan ng ilang sandali. Ate, bakit kailangan mo akong pasuotin ng ganito? Ang pagkapanalo mo ng 10 sunod-sunod na laban at pag-akyat sa yellow board ay nagpasikat sa iyo ng husto sa syudad ng kaharian. Para maiwasan ang gulo, mas mabuting itago mo muna ang mukha mong iyan. Ang dalawa ay nagtatawanan habang naglalakad, hindi napapansin na sa di kalayuan, si Han Qiu ay tahimik na nagmamasid. Sa wakas, nahuli ko rin ang pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, hindi ka na magiging maswerte. Sa sandaling iyon, sa Martial Market Arena, ang mga tao ay nagbubulungan. Ngayon, may isang nagpakilalang. Lalaki man o babae, pinapatay niya. Siya na ang ika-8. At ang mas nakakatakot pa, mukhang mga 15 taong gulang pa lang siya. Death said the swordsman. Ganyan ka bagsi kumilos? Gusto ko siyang subukan ng ilang galaw. Ang pagkakaroon ng kapatid na tulad mo ay talagang nakakakaba,
sabi ni Ninth Commandery Princess kay Zhang Ruchen. Ang taong ito ay ang death-side swordsman na si Ale, ang gumugulo sa Martial Market Arena mula pa kaninang umaga. Pambihirang talento, sword key following the heart. Ang kanyang sword intent ay umabot na sa mid-stage ng following the heart. At may kasama pang killing intent pagtatasan ni Zhang Ruchen. Agad na sumingit si Ninth Commandery Princess, mukhang hindi siya purong tao, kundi kalahating lobo, kalahating tao. Ang kanyang mga tainga, ang kanyang mga mata nakakatakot tingnan. Susunod na laban, Death-side the Swordsman Ale laban kay Han Fu. Death-side the Swordsman. Yun pala, isa lang siyang batang wolfkin. Ngayon, ihahatid ka ni Han Fu sa kabilang buhay. Sumugod si Han Fu. Ngunit isang wasiwas lang ng espada, ang palakol ni Han Fu ay nabasag. Bumagsak siya sa lupa. Nasaksihan ang eksena, bahagyang nagulat si Zhang Ruchen at naibulalas, napakabilis. Ang taong ito ay talagang isang mahirap na kalaban. Ika-9 na kapatid. Isang galaw lang, natalo niya si Han Fu. Kaya mo ba siyang labanan? Labis na nag-aalala si Ninth Commandery Princess. Kung isang buwan na ang nakalipas, hindi sigurado. Pero ngayon, may kumpiyansang sagot si Zhang Ruchen. Biglang may nagsalita mula sa likuran. Pinsan, 3 taon na tayong hindi nagkita. Labis kitang na-miss ng pinsan mong ito. Matagal na nga tayong hindi nagkita, aking makulay na pinsan. Hindi ko inaasahan na dito tayo magkikita. Makulay? Ang batang ito, harap-harapan akong iniinsulto sa aking kapintasan. Talagang hindi niya ako nirerespeto. Labis na nainis si Lin Chenyu. Bumalik sa entablado, natapos na ni Ale ang ika-10 kalaban. Humarap siya kay Lin Ningxian. Binibining Lin, natupad ko na ang pangako ko sa inyo. Nanalo ng 10 sunod-sunod na laban, walang talo. Ale, sa iyong kakayahan, tiyak na maraming makapangyarihang grupo ang magkaka-interes sa iyo. Bakit kailangan mong maging alipin sa Lin Clan? Tanong ni Lin Ningxian. Namula ang mga pisngi ni Ale, kumislap ang kanyang mga mata. Gusto lang ni Ale na manatili sa tabi at protektahan si Binibining Lin, wala na akong ibang hinahangad. Sa isip ni Lin Ningxian, kung hindi lang kita mapapakinabangan pa, isang aliping kalahating tao, kalahating hayop na tulad mo, maglalakas loob na tumingin sa akin. Nakakadiri. Pagkatapos ay bumaling siya kay Zhang Ruchen. Pinsan, kung ikaw ang lalaban kay Ale, ilang galaw kaya ang matatagalan mo? Malamig na sumagot si Zhang Ruchen, kung may handang magprotekta sa iyo, dapat mo siyang pahalagahan. Interesante, isip ni Lin Ningxian. Kung mapapatay siya ni Ale sa entablado, napaka-perpekto. Pagkatapos ay umakyat na si Zhang Ruchen sa entablado. Nagbulungan ang mga manonood sa ibaba. Tignan niyo! Ang ika-9 na prinsipe. Nandito na naman siya. Kung gusto niyang kumita ng mas maraming pera, kailangan niyang talunin ang 10 yellow board warrior. Impossible. Hindi naman ganoon kahirap ang maharlikang pamilya para isugal ang buhay para lang sa kaunting pera. Isa pa, sa buong Yunwu Commandery, wala pang nakakagawa ng 10 sunod-sunod na panalo laban sa yellow board warrior. Pati ang ika-7 prinsipe noon ay hindi ito nagawa. Sa sandaling yon, lumabas ulit si Liu Chengfeng para humamon. Noong nakaraan, maswerte ka lang kaya nanalo ka sa akin. Sa pagkakataong ito, wala ka ng swerteng ganyan. Talagang si Ginoong Liu na naman. Gustong maging unang lalaban sa akin. Sige, halika na. Lalaban ka sa akin nang hindi gumagamit ng espada, tanong ni Liu Chengfeng. Sa ngayon, hindi. Ano? Minamaliit mo ako. Magbabayad ka sa kayabangan mo. Agad na sumugod si Liu Chengfeng. Ginamit ni Zhang Ruchen ang 2 daliri para sumangga. Biglang may tumunog na crack. Ang buto sa kamay ni Liu Chengfeng ay nabali dahil sa lakas ni Zhang Ruchen. Hindi ka nakatapat sa akin ngayon. Bakit ganito kabilis tumaas ang cultivation mo? Bakit kailangan mong piliting talunin ako?
Nabubuhay ka na sa karangyaan, maging masaya ka na lang bilang isang mayamang binata. Bakit kailangan mong pumunta rito para mapahiya? Naramdaman niyang minamaliit siya, nagwala sa galit si Liu Chengfeng at sumugod. Papatayin kita. Hindi pa rin nakikita ang kabaong, hindi pa rin naniniwala. Agad siyang nakatanggap ng isang sipadiretsyo sa mukha at bumagsak sa entablado. Sa itaas na plataporma, napabuntong hininga si Ninth Commandery Princess habang nanonood. Ang kapatid kong ito talagang hindi alam ang bigat at gaan ng mga bagay. Ang saktan si Ginoong Liu ay isa ng bagay, pero noon, sinaktan pa niya ang kanyang pinsan, nawalan tuloy ng mukha ang babae. Talagang hindi marunong magpahalaga sa mga bulaklak, babae. Sa panig ni Liu Chengfeng, agos ang luha at sipon. Maghintay ka lang, Zhang Ruchen. Magsasanay ako ng mabuti at babalik para hamunin ka ulit. Tunay kang naiiba sa mga nayon. Hihintayin kitang hamunin ako ulit, sagot ni Zhang Ruchen. Susunod na laban, nanalo si Zhang Ruchen. Sunod-sunod na nanalo si Zhang Ruchen ng 2-3-4. Hanggang 7 sunod-sunod na laban. Sunod-sunod na tinalo ang 7 Yellow Board Warrior. At nanalo pa sa isang galaw lang. Nakakatakot. Mahigit kalahating buwan pa lang ang nakalipas, ganito na ang inunlad niya. Tunay ngang henyo sa martial arts. Ang mga kababaihan ay walang tigil sa pagpapadala ng puso. Ang gwapo ng ika-9 na prinsipe. Kung mapapangasawa ko siya, kahit mabawasan pa ng 15 taon ang buhay ko, payag ako. Isang taong dating tinutukso bilang basura, ngayon ay hinahangaan na ng lahat. Bilang ate mo, ipinagmamalaki kita, isip ni Ninth Commandery Princess. Sa panig ni Lin Ningxian, labis ang pagkainis at tinawag si Ale. Oras mo na para kumilos. Tapusin mo na ang Zhang Ruchen na yan. Susunod na laban, Death sa the Swordsman Ale laban sa ika-9 na prinsip, si Zhang Ruchen. Pag-akyat pa lang sa entablado, nagsalita na si Ale, tunay ngang napakalakas mo. Ngunit nagkasala ka kay Binibining Lin, kaya kailangan kong kunin ang buhay mo. Ang iyong force word technique ay may malaking kahinaan. Tiyak na hindi mo ako matatalo. Maaaring mapahamak ka pa. Sumuko ka na, sagot ni Zhang Ruchen. Kung sino ang mabubuhay at mamamatay, malalaman natin pagkatapos ng laban. Bakit kailangan pang magsalita ng marami? Ang iyong sinasanay ay isang ipinagbabawal na martial skill, ang killing sword technique, Laru Sin Kim Thot. Kahit malakas ang kapangyarihan nito, bawat pagwasiwas mo ng espada, nagdudulot ito ng malaking pinsala sa iyong katawan. Kung alam mo na ang aking killing sword technique, dapat naiintindihan mo na rin ang panganib nito. Sa mga kapareho kong antas, walang sinuman ang makakasangga sa isang espada ko. Ang killing sword technique na iyong sinasanay ay hindi kumpleto. Kung hindi ka susuko, tingnan natin kung gaano kakalakas. Agad na binuksan ni Zhang Ruchen ang kanyang eye meridian. Pareho silang sumugod sa laban. Ang bilis niya ay mas mabilis pa kaysa kay Ginoong Liu. Mapapabuti nito ang aking kakayahang umangkop. Isang magandang pagsasanay ito. Hi! May gana ka pang tumawa. Humampas ng espada si Ale. Pagkaraan ng ilang sandali, si Ale ay mukhang napapagod na, basa ng pawis. Samantalang si Zhang Ruchen ay kalmado pa rin, walang kahit isang dalos. Sumuko ka na. Kung magpapatuloy ka, hindi makakayanan ng katawan mo at babagsak ka. Isang hamak na taong tulad mo, iniisip mong ang lakas ko ay hindi katumbas ng iyo. Kailangan kong ipakita sa iyo ang katatakutan ng lahi ng mga Wolfkin. Kung mayroon ka pang ibang alas, ilabas mo na. Lahat. Kung hindi, baka hindi ka na magkaroon ng pagkakataon pang gamitin ito. Agad niyang pinaikot ang kanyang spirit power. Isang kulay ube na itim na aura ang lumabas sa paligid niya. Ang kanyang mga kamay, paa, at mukha ay nagsimulang magbago. Nang makita ito, nagbabala si Ninth Commandery Princess, ika-9 na kapatid. Kung gusto mo siyang patayin, ito na ang pagkakataon para umatake. Kapag nagising na siya ng tuluyan, mahihirapan ka na. Sa kabaligtaran, si Zhang Ruchen ay napakakalmado.
Ito lang ang sandaling hinihintay ko. Tanggapin mo ang aking atake. Agad na sumugod si Ale. Napakabilis ng ataking ito. Hindi ko na maiiwasan. Ginamit ni Zhang Ruchen ang Heaven Heart Sword Cage para sumangga. Ngunit isang atake lang, ang depensa ni Zhang Ruchen ay nabutas. Nasira na ang panangga mo. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Paano kung ayaw kong tumakbo? Agad na hinawakan ni Zhang Ruchen ang braso ni Ale at nagpakawala ng isang nakamamatay na hiwa sa dibdib nito. Kainis. Hindi ko inaasahan na ang Ale na ito ay isa palang basura, galit na isip ni Lin Ningxian. Napakalakas ng ikasyam na prinsipe. Pati ang Death Side Swordsman ay natalo na sa kanyang kamay. Ngayon, ang henyo na kaedad niya na makakatalo sa kanya ay tanging ang ikapitong prinsipe na lamang. Bakit hindi mo ako pinatay? Mahinang tanong ni Ale. Hindi ako pumapatay ng tao maliban kung karapat-dapat silang mamatay. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Sa hinaharap, tiyak na babayaran kita. Lumipat ang eksena sa isang madilim na eskinita. CJ, baliin niyo ang mga kamay at paa niya para sa akin. Nakakainis. Anong klaseng Kimye, swordsman, iyan na pati si Zhang Ruchen ay hindi mapatay. Hindi dapat ako tumanggap ng walang kwentang alipin na tulad mo. Habang iniisip ko, lalo akong naiinis, utos ni Lin Ningxian. Pagkaraan ng ilang sandali, si Zhang Ruchen at Ninth Commandery Princess ay pauwi na nang makita nila si Al na naghihingalo. Ikasyam na kapatid, malubha ang sugat ng taong ito, bali lahat ng kamay at paa niya. Tiyak na hindi na siya maisasalba. Pati ang amo niya ay pinabayaan na siya. Bakit pa tayo mag-aabalang tulungan siya? Kung hindi natin siya tutulungan, tiyak na mamamatay siya. Sige na, magpapadala ako ng 2 tao para iuwi siya. Kung mabubuhay pa siya o hindi, nakasalalay na yon sa kanyang determinasyon. Samantala, si Han Qiu ay nakaabang na pala. Nang matuklasan ang karwahe ni Zhang Ruchen na dumaan, agad siyang sumugod at nagpakawala ng atake na nagpasabog sa karwahe. Ngunit nang tignan niya ito, labis siyang nagulat. Multo ba ang nakita ko? Nasaan na ang ikasyam na prinsipe? Ang mapadalhan ng isang assassin mula sa Black Realm para personal akong patayin, isang ang karangalan para sa akin. Dahan-dahang lumakad si Zhang Ruchen. Sumingit din si Ninth Commandery Princess, huwag kang magpanik. Wala kaming interes na pumatay ng tao. Gusto lang naming malaman kung sino ang nasa likod nito. 2 bata mula sa Yellow Realm, ang gaan niyong sabihin ang salitang pumatay sa akin. Talagang nagyayabang kayo ng hindi nahihiya. Nagpakawala siya ng mga patagong sandata, patungo kay Ninth Commandery Princess. Masyado mong minamaliit ang isang Yellow Realm martial artist na tulad ko. Ginamit ni Ninth Commandery Princess ang kanyang payong para madaling masangga ito. Hindi ikaw ang target ko. Bumaling siya at umatak kay Zhang Ruchen. Ang lakas ng atake ng isang Black Realm martial artist ay talagang mas mabangis kaysa sa Yellow Realm. Akala mo ba ako ay kasing walang kwenta ni Liu Chengfeng? Kasabay nito, ang sandata ni Han Qiu ay nahawakan ng mahigpit ang braso ni Zhang Ruchen at ibinagsak siya sa lupa. Nang ang mga bakal na kuko, yung Dinjivot S3, ay malapit nang tumapos kay Zhang Ruchen, ang kabilang kamay ni Zhang Ruchen ay gumamit ng Wanyang Finger, Nit Ian JCA, bilang ganti. Napasigaw sa sakit si Han Qiu. Sa susunod na magpapadala ka ng assassin para sa akin, tiyaking mas malakas ng kaunti. Sa antas mong iyan, hindi ka pa karapat-dapat gamitin bilang sparring partner. Agad na sinipa ng binata si Han Qiu palayo, at isa pang malakas na pagbagsak ang nagpahiga sa kanya sa lupa. Nang makita ang sobrang brutal na kilos ng binata, sumingit si Ninth Commandery Princess, ikasyam na kapatid, kahit ano paman, babae pa rin siya. Ganyan ka kabigat ng kamay, wala ka talagang Ang babaeng assassin ay hindi itinuturing na babae. Nang marinig ito, nawalan na rin ng masasabi ang kanyang ate. Ang lakas ng bibig mo ay mas malakas pa kaysa sa iyong aktwal na lakas, sabi ni Han Qiu. Ito na ang huling pagkakataon mo. Sino ba talaga ang gustong pumatay sa akin?
Sabihin mo na, mariing tanong ni Zhang Ruchen. Biglang nagpakawala ng spirit power si Han Qiu, nagpakawala ng isang sipa na gumuhit ng hiwa sa mukha ni Zhang Ruchen, at mabilis na tumakas. Nabigo ang pagpaslang. Takbo na muna. Sa huli, sila ay nasa Yellow Realm lang, kulang pa ang karanasan para mahuli ako. Ang lakas sa labanan ng ikasyam na prinsipeng ito ay halos katumbas na ng isang nasa mid-stage ng Black Realm. Kailangan kong iulat ito sa Emperatrice. Akala niya ay madali siyang makakatakas, ngunit hindi. Sa isang iglap, naabutan na siya ni Zhang Ruchen. Pagkatapos kumulo ng aking ki at dugo, bumilis nga ang aking bilis. Pero Black Realm lang naman pala siya. Ano? Nasa Yellow Realm pa lang ang cultivation niya. Paano naging ganito kabilis ang kanyang bilis? Labis na nataranta si Han Qiu.